Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2381. Maaaring isa kang alchemist sa ikalimang baitang, ngunit kailangan mong maging isang alchemist sa ika-6 na baitang para makakuha ng maraming spirit crystals. Malayo pa ang lalakbayin mo. Ang mga salita ni Chandler ay pawang kabaitan. Gusto niyang tulungan si Jack na magplano ng isang malinaw na landas para sa kanyang sarili, ayaw niyang mabulag si Jack ng pangangailangang gumawa ng mga kristal na espiritu. Maaaring wala ring makamit si Jack sa huli kung ganoon nga ang sitwasyon. Kahit na si Chandler ay isa lamang informal na disipulo sa Rosefinch Pavilion, matagal na siyang nasa loob ng mga teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Marami siyang pangunahing kaalaman. Noon, gusto niyang maging isang alchemist. Tutal, paghangaan siya kung magiging alchemist siya sa ika-6 na baitang, at kikita pa siya ng malaking pera. Gayunpaman, matapos niyang maunawaan kung gaano kahirap maging isang alchemist, tinalikuran niya ang kaisipang iyon. Ang pagiging isang alchemist sa ika-6 na baitang ay hindi lamang nangangailangan ng malaking pagsisikap at oras, nangangailangan din ito ng napakataas na talento. Ang The Way of the Pill ay hindi isang bagay na mauunawaan lamang dahil may gustong umintindi. Ang The Way of the Pill ay hindi isang paraan ng paggawa ng mga tableta. Base sa kanyang nalalaman, mayroong 5 sa 6 na magkakaibang ways of the pill sa loob lamang ng mga teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Ang ilan ay madali, at ang ilan ay simple. May mga pildores na mas nakakabuti at may mga pildores na mas nagpapulala. Gayunpaman, kahit anong uri ng mga tableta ang mga ito, napakahirap pa rin itong intindihin. May mga hindi pa rin ito maintindihan kahit na lumipas ang 20 taon. 8 sa 10 alchemist ang nabigong makamit ang kaliwanagan. Halata kung gaano kahirap ang way of the pill. Maaaring isa ng alchemist sa ika-5 baitang ang binata sa harap niya, pero pakiramdam niya ay hindi kayang malampasan ni Jack ang balakid na iyon. Tutal, napakahirap naman nito. Inabot ni Chandler ang kamay at nagtimpla ng tsaa para kay Jack. Pagkatapos noon, same time niyang sinabi, kung gusto mo talagang subukan, bakit hindi ka pumunta sa Heavenly Pills? Nagre-recruit ang lugar na iyon ng mga bagong estudyante. Kung ikaw ay nirecruit nila, magkakaroon ka ng pagkakataong matutunan ang way of the pill sa sandaling maging isang alchemist ka sa ika-6 na baitang, magsusulat ang Heavenly Pills ng rekomendasyon para sa iyo. Pagkatapos ay maaari ka nang kumuha ng pagsusulit kasama ang Middle Province Alchemists Alliance. Kung gayon, tunay na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nakinig ng mabuti si Jack sa mga paliwanag ni Chandler. Nanlaki ang mga mata niya habang nagtatanong, Heavenly Pills, Middle Province Alchemists Alliance. May test pa nga, walang alam si Jack tungkol sa karaniwang impormasyong iyon. Tutal, hindi naman siya ganoon katagal sa kontinente ng Hestia. Nalaman niya lang ang tungkol sa West Cersei State nang siya ay dalhin sa Middle Province. Napakamot siya ng ulo sa lahat ng bagay. Bahagyang tumawa si Chandler habang mahinahong nagpapaliwanag, ang Heavenly Pills ang pinakamalaking tindahan ng gamot sa teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Hindi lang mga materyales ang ibinebenta nila roon, nagbebenta rin sila ng mga pinong gamot. Ito ay isang lugar na gustong-gusto puntahan ng mga alchemist. Siyempre, kumukuha rin sila ng mga estudyante. Ang Middle Province Alchemists Alliance ay gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ito ay isang alyansa ng lahat ng mga alchemists sa Middle Province. Regular silang nagsasagawa ng mga pagsusulit. Hanggat makapasa ka sa pagsusulit, bibigyan ka ng kaukulang katayuan. Bibigyan ka rin nila ng mga naaangkop na benepisyo. Maaari ka rin kumuha ng mga takdang aralin mula sa kanila kapalit ng mga spirit crystal o mahahalagang materyales. Matapos ang paliwanag ni Chandler, lubos na naunawaan ni Jack kung bakit kailangan niyang makuha ang pagsang-ayon ng Middle Province Alchemists Alliance. Matapos makapasa sa pagsusulit, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makakuha ng mga spirit crystal. Kabanata 2382. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Jack, medyo nakaramdam ng pagkainis si Chandler. Lumingon siya, diretsyong humarap kay Jack. Tingnan mo ang iyong kasabikan. Sa palagay ko ay malaki ang iyong tiwala sa iyong sarili. Gayunpaman, nagbibigay lang ako ng ilang payo mula sa kabaitan. Kung gusto mong maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, kailangan mong malampasan ang isang napakalaking balakid, isang balakid na hindi kayang malampasan ng 8 sa 10 alchemist. Dapat kang maging handa. Tumanggo si Jack. Sa totoo lang, handa na siya para dito. Ang alaala ng dakilang Panginoon na kanyang hinigop ay maraming alaala tungkol sa mga alchemist.
Ang mga alchemist ng Divine Void World ay hindi gaanong naiiba sa mga nasa Hestia Continent. Gayunpaman, ang mga alchemist ng Divine Void World ay nasa mas mataas na antas, at kailangan din nilang makabisado ang Way of the Pill. Nang maisip iyon, napangiti siya. Mabuti na lang at mayroon siyang kagamitan sa panloloko. Ang kristal na nagtitipon ng kaluluwa ay matagal nang nasa mustard seed. Pagkatapos umalis sa Sunset Valley, kakailanganin niyang gamitin muli ang kristal na nangangalap ng kaluluwa. Unti-unting lumipas ang oras, at laking gulat ni Jack nang mapansin niya mas mabilis nang gumaling ang kanyang mga pinsala kaysa sa inaasahan niya. Naisip ni Jack na kakailanganin niyang magpagaling ng kahit 5 hanggang 6 na araw. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga pinsala ay gagaling na halos 1 oras matapos makapasok sa karwahe. Nabawasan nito ng kaunti ang mga pag-aalala ni Jack. Tila tunay na kamangha-mangha ang formational true energy. Kahit na labis siyang naapektuhan at nasugatan nito sa loob, pinapalakas nito ang kanyang katawan at pinabilis ang kanyang paggaling. Matapos makipag-ugnayan kay Chandler, natitiyak ni Jack na wala itong tinataglay na sama ng loob. Posibleng katulad ng sinabi ni Chandler, at gusto lang niya ng karagdagang tulong. Gayunpaman, hindi kailanman lubos na nagtiwala si Jack kay Chandler mula pa sa simula, palaging nag-iingat sa isang hindi inaasahang bagay. Gayunpaman, dahil halos nakabawi na ang kanyang lakas, hindi nag-alala si Jack kahit na bigla siyang atakihin ni Chandler. Kapantay ng lakas ni Chandler ang sa kanya, ngunit sigurado si Jack na hindi siya matatalo ni Chandler. Kahit na ang Rosefinch Pavilion ay isang angkan sa ika-5 baitang, si Chandler ay isa lamang informal na disipulo. Kung may talento si Chandler, isa na sana siyang panloob na disipulo. Habang iniisip iyon, bumantong hininga si Jack nang halatang nakahinga siya ng maluwag at sumandal sa upuan. Chandler, alam mo ba kung paano ako makakapasok sa Heavenly Pills? Pagkasabi niya noon ay biglang huminto ang karwahe. Isang gulat na sigaw ang biglang narinig sa labas, na biglang nakakuha ng buong atensyon ni Jack at Chandler. Sabay na napatingin silang dalawa sa labas. Itinulak ni Chandler ang mga kurtina, at dumungaw si Jack. Sumalubong sa kanila ang tanawin ng 3 dambuhalang baka na kasinlaki ng mga kotse. Kumunat ang noo ni Jack, hinahanap ang alaala ng mga kakaibang baka sa kanyang isipan, at agad niyang natukoy na ang baka ay ang nagliliyab na isang mata na toro na nasa huling yugto ng likas na antas. Taglay ang mga matang kulay ruby ang pula, ang mga toro ay natatakpan ng kakaibang apoy. Nakakapangilabot tingnan ang kanilang mga depensa, at halos walang kahinaan sa kanila. Mabuti na lang at hindi sila masyadong malakas sa pag-atake. Gayunpaman, sila ay mga halimaw na nasa huling yugto ng innate level, at kahit sinong regular na mandirigma ay hindi makakatalo sa kanila. Naalala ni Jack na ang mga toro ay karaniwang namumuhay ng mag-isa. Hindi mga hayop na pangkarne ang mga toro, ngunit 3 ang nasa harap nila. Palagi nilang ginagalaw ang kanilang mga ulo, sumisigaw sa karwahe. Para bang hinamon sila at anumang oras ay susugod. Lumubog ang mukha ni Chandler, at naging pabago bago ang kanyang mga paghinga, mga nagliliyab na torong may isang mata sila. Paano sila narito? Nagtakbuhan palabas ang mga halimaw mula sa loob. 3 nagliliyab na torong may isang mata. Naku, tapos na tayo sa pagkakataong ito. Kabanata 2383. Mukhang nakalunok si Chandler ng 2 bote ng lason pagkatapos niyang sabihin ang sinabi niya. Natarante at tumakbo si Maynard papunta sa karwahe. Anong gagawin natin? 3 halimaw sa huling yugto ng innate level. May katapat ba tayo sa kanila? May oras pa ba tayo para tumakas? Kahit na tila napukaw ang galit ng mga torong ito, wala naman tayong ginawa para pukawin sila. Sa tingin mo ba hahabulin nila tayo kung tatakbo tayo ngayon? Sobrang takot na si Maynard sa puntong iyon. Sumulyap si Jackie kay Maynard bago sinabing, kung umatras man lang tayo ngayon, agad na aatake ang mga toro. Huwag mong isipin na magpapakita sila ng awa sa atin. Kahit hindi pa umaatake ang mga toro, malinaw na nararamdaman ni Jack na nasa hangganan na ng kanilang galit ang mga toro. Para silang itinapon sa isang bunten ng apoy. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Natarante si Maynard, na wala ng malay. Bamantong hininga si Jack nang kunin niya ang isang kulay abong espada mula sa mustard seed. Lalaban tayo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Maynard kay Jack nang tumingin ito kay Jack, natulala. Jack, alam mo ba ang sinasabi mo? Lumaban ka, sabi mo. Anong ibig mong sabihing lumaban? Hindi mo ba alam ang kapangyarihan ng mga torong ito? Mga halimaw sila ng huling yugto ng likas na antas. Iisa lang ang kasama natin sa ganoong antas. Magagawa niyang labanan ang isa sa mga toro, pero paano naman ang 2 pang natitira? Nasa maagang yugto ka pa lang ng likas na antas.
Maaaring nasa gitna na ako, pero isa lang ang kaya nating dalawa na pigilan. Kahit dalawa ang bagsak, nandyan pa rin ang huli. Pagkatapos noon, tumingin siya pabalik na may sakit. Ang mga naitayong tagapaglingkod na iyon ay nakatitig sa kanila, nanlalaki ang mga mata na may pag-asa. Siyempre, alam nila kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. Walang sino man ang handang mawala ng buhay doon. Aatakihin ng ikatlong toro ang iba pa. Maaaring makuha natin ito, pero hindi nila magagawa. Mapapatay sila sa loob ng ilang segundo. Iligtas mo po ako. Pagkatapos kong umalis, maglilingkod ako sa iyo ng tapat habang buhay. Ang marinig ang tame time na pagmamakaawa ng mga katulong ay natural lamang na hindi iiwan ni Chandler ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nag-iwan sa kanya sa mahirap na kalagayan upang gumawa ng anumang desisyon. Ano pa ang hinihintay mo? Chandler, harapin mo ang isa sa mga toro. Iwan mo sa akin ang dalawa pa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2384. Kahit na ang mga Blazing One-Eyed Bulls ay nasa huling yugto ng likas na antas, para kay Jack, hindi naman sila nakakatakot. Sa kabilang banda, halos lumuwa ang mga mata ni Chandler at Maynard nang marinig ang mga salitang iyon, sa pag-aakalang nagkamali sila ng pagkarinig kay Jack. Paano siya naging ganoon kawalang hiya? Akala ba niya nasa nakuha lang na larangan ang mga toro kaya gusto niyang humawak ng dalawang toro ng mag-isa? Kakayanin niya ang dalawa sa mga iyon kahit na noong nasa unang yugto pa lang siya ng likas na antas. Hinawakan ni Maynard ang braso ni Jack. Baliw ka ba? Sayang, hindi nagpahuli ang mga toro para kay Jack. Habang iniikot ang kanilang mga ulo, bumagay sila sa isang pasulong na tindig, at pagkalipas ng isang segundo, tumakbo sila ng buong bilis. Nagdilim ang mukha ni Chandler. Kahit isa lamang siyang informal na disipulo sa Rosefinch Pavilion, napakayaman pa rin niya sa karanasan sa pakikipaglaban. Alam niyang hindi makakaligtas ang mga katulong sa paligid niya kung sakaling sumugod ang nagliliyab na torong may isang mata patungo sa kanila. Sumugod siya na parang palaso. Inilabas ang kanyang espada, ang pilak na talim ay malamig na kumikinang habang sinasalamin ang sikat ng araw. Umungol siya ng malakas habang ibinababo ang kanyang espada patungo sa mga halimaw. Maaaring ang mga salita ni Jack ang nakaimpluwensya kay Chandler, o maaaring alam ni Chandler na limitado lamang ang kanyang mga kakayahan. Kahit na sumugod siya, ang buong atensyon ni Chandler ay nasa toro na patungong timog. Hindi pinansin ni Jack ang lahat ng sigawan at iyak ng mga nakapaligid sa kanya at pati na rin ang mga salita ni Maynard. Sa likuran mismo ni Chandler, sumugod siya na parang bola ng kanyan. Walang pinigil si Jack habang mabilis niyang pinagsama-sama ang 60 soul swords at ginawa itong isang malaking soul sword na nagsanib sa talim na hawak niya. Inactivate niya ang Destroying the Void at itinulak ang skill hanggang sa limitasyon nito. Ang kulay abong espada sa kanyang kamay ay nagliyab at naglabas ng isang makapal na itim na hamog na napapalibutan ng makapal na aura. Sumayaw ang itim na ambon sa paligid ng espada. Sa sandaling iyon, napako ang tingin ni Jack sa gitnang nagliliyab na torong may isang mata. Tumangala siya at nagpakawala ng isang malahayop na ungol. Isang mata lang ang nasa ulo ng toro. Sa sandaling iyon, ang mata ay nagliwanag ng matingkad na pula habang ang mga alon ng apoy ay namuo sa likod ng mga mata nito. Dahil wala pang 2 metro ang layo ni Jack mula rito, isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa matang iyon. Napakaliwanag nito kaya napilitan ng lahat na pumikit. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata, hindi man lang siya naapektuhan. Itinaas niya ang kanyang abuhing espada at hiniwa ang pulang liwanag. Nakarinig ang lahat ng malakas na kalabog, at ang liwanag ay biglang nahati sa dalawa, at biglang naglaho. Oh! Ig! Nawala ang maliwanag na liwanag, at umagos ang dugo mula sa iisang mata ng toro. Pagkatapos noon, bumagsak ang toro sa lupa kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Ang sakit ng pagpunit ng kaluluwa nito ang dahilan kung bakit ito namilipit sa sahig. Hindi tumigil si Jack kahit isang beses matapos niyang mapabagsak ang toro. Sumugod siya pasulong, at agad siyang nawala. Nang muli siyang lumitaw, katabi na ni Jack ang huling toro. Tinarget ng huling toro ang mga utosang may mataas na antas, ngunit hindi sila mga hanggal. Alam nilang hindi nila ito matatalo, kaya naghiwa-hiwalay sila, na nagbigay kay Jack ng perpektong pagkakataon na patayin ang huling toro. Hindi napansin ng toro na lumitaw si Jack sa tabi niya. Gayunpaman, mabilis itong tumugon at sinimulang gamitin ang kanyang skill. Kabanata 2385. Gayunpaman, huli na ang lahat. Gaano man kalakas ang nagliliyab na isang mata na toro, nasa unang yugto pa lamang ito ng likas na kaharian.
Gumagamit si Jack ng isang ultimate god level skill. Kahit ang pinakamalakas na disipulo ng isang 4th grade clan ay walang kapantay para sa kanya, lalo na ang isang halimaw na nasa huling yugto ng innate realm. Napasigaw si Jack habang tumutusok, at ang dulo ng kanyang espada ay muling tumago sa mata ng halimaw. Tinamaan ng espada ang mata ng halimaw, at nagkalat ang dugo kahit saan. Sumunod ang mga sigaw ng dalamhati matapos ang Destroying the Void na hindi tumama sa pisikal na aspeto kundi sa kaluluwa. Ang mga halimaw ay mas mahina na kaysa sa mga tao noong una pa lang. Kahit ang mga taong kapantay ng mga torong iyon ay hindi makakayanan ng atake ni Jack. Hindi na makatayo ng maayos ang toro. Tulad ng isa pang toro, bumagsak ito sa lupa, mukhang baliw habang patuloy na gumugulong sa lupa, walang tigil na sumisigaw sa sakit. Napakabilis at napakadeterminado ni Jack sa kanyang mga pag-atake upang mabawasan ang posibilidad na may mamatay. Sa loob lamang ng ilang paghinga, napatay niya ang dalawang late-stage innate realm fiend na siyang nagpatakot sa buong grupo noon. Tanggap na ni Maynard ang kanyang kamatayan sa puntong iyon. Alam niyang hindi niya kailanman matatalo ang isang late-stage innate realm fiend at iniisip na niya ang kanyang libing. Gayunpaman, bago pa man niya kailanganing gumawa ng kahit ano, natamba na sa harap ni Jack ang dalawang halimaw. Pinamukha pa niya na napakadali lang, na parang hindi siya nag-aksaya ng kahit anong enerhiya. Ang eksena ay malalim na nakaukit sa mga mata ni Maynard. Ayaw niyang maniwala na totoo iyon. Talaga bang mandirigma iyan na nasa maagang yugto ng likas na kaharian? Bulalas ng katulong sa likuran ni Maynard, ng lalaki ang mga mata. Agad na sinabi ng isa pang katulong, hindi ako naniniwala. Kailan pa naging casual na pinatay ng mga mandirigmang nasa antas na iyon ang mga halimaw na nasa huling yugto ng innate realm? Walang kalaban-laban sa kanya ang dalawang torong iyon. Napalunok si Maynard, habang nakatingin kay Jack na may ibang ekspresyon. Noon niya lang napagtanto kung sino ang kanilang kasama noon pa man. Huminga siya ng malalim habang sinusubukang obserbahan muli ang antas ni Jack, napansin niyang hindi na siya sigurado sa mga kakayahan ni Jack. Mukhang nasa intermediate stage at nasa late stage na rin si Jack, na ikinalito ni Maynard habang sinusuri niya ito. Sa kanyang mga taon, nakakita na siya ng ilang mga mandirigmang nasa huling yugto ng likas na antas at natural niyang nakilala ang kanilang hitsura. Gayunpaman, ang lalaking ito, si Jack, ay naiiba sa lahat. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nasabi ni Maynard, kahit na nasa huling yugto na siya ng likas na antas, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi naman sa hindi ko pa sila nakikita noon. Tingnan mo si Mr. South. Nakikipaglaban pa rin siya sa nagliliyab na one-eyed bull at nalalagay pa nga sa kawalan. Paano niya napatay ang dalawa sa kanila ng ganoon kadali? Sa sinabi ni Maynard, muling itinuon ng lahat ang kanilang pansin kay Chandler. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Chandler ang nangyayari sa paligid niya. Isa lang ang nasa isip niya, ang mabilis na talunin ang toro. Kung hindi, walang makakaligtas. Napansin lamang niya pagkatapos magsimula ang labanan na ang buong katawan ng toro ay kasing tigas ng baluti. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya talaga nagawang masira ang mga depensa nito. Kabanata 2386. Kahit hindi ganoon kalakas ang mga atake ng nagliliyab na torong may isang mata, hindi pa rin siya sapat na malakas para makuha ang kalamangan. Kung magpapatuloy sila sa pag-aaway ng ganoon, magiging disbentaha iyon para sa kanya. Kung may isa sa dalawang toro ang lalapit, tiyak na mamamatay ito. Habang lumalaban siya, lalong kinakabahan si Chandler. Patuloy na namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Maging ang paghinga niya ay nagsisimula ng maging pabago-bago. Habang tumitindi ang kanyang pagkabalisa, isang kulay abong kislap ang biglang sumilay sa tabi niya. Ang tanging narinig ni Chandler ay tunog ng isang bagay na tinutusok, at ang nagliliyab na toro na may isang mata ay nagpakawala ng isang sigaw sa sakit. Nang lumingon siya, nakita niya na ang mata ng toro ay tinusok ng isang kulay abong espada. Nabasag ang mata na parang salamin. Sa sumunod na segundo, ang toro na dating hindi matatalo sa paningin ni Chandler ay bumagsak sa lupa. Namimilipit ito na parang dumaranas ng matinding paghihirap. Gangulong-gulong ito sa sahig sa sakit. Sa sandaling iyon, naisip ni Chandler na ang taong sumalakay ay isang mandirigmang nagpapatatag ng kaharian. Kung hindi, imposibleng matusok ang bullseye ng ganoon lang. Sa madaling salita, ang isang ataking iyon ay walang kahirap-hirap na napatay ang nagliliyab na torong may isang mata. Pagkatapos niyang huminga ng malalim ng ilang beses, lumingon siya para makita ang mandirigmang nagligtas sa kanya. Natigilan siya nang makita kung sino iyon. Nakita niya ang isang lalaking nakaputi ang damit na nakatayo ng mahinahon sa likuran niya.
Sa sandaling iyon, ang dalawang toro sa likuran ng lalaki ay tumigil na sa pagpupumiglas at patay na. Napahawang ang bibig ng lahat ng mga katulong sa gulat. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tignan nila ang lalaki na parang isang halimaw. Nauutil niyang sabi, Jack. Pagkasabi niya ng pangalan, hindi siya makapaniwala. Pakiramdam pa nga niya ay hindi na ang tunay na Jack na nakilala niya kanina ang Jack na nasa harap niya. Hindi pinansin ni Jack ang gulat sa mukha ni Chandler nang kumuha ito ng punyal mula sa mustard seed. Naglakad siya papunta sa gilid ng toro at hiniwa ang tiyan nito. Medyo matagal ang pinaghirapan ni Jack bago niya nakuha ang espiritu ng toro. Nang mga sandaling iyon, si Jack ay lubhang kawawa. Kailangan niyang samantalahin ang anumang magagamit niya para ipagpalit sa mga spirit crystal. Lahat ng naroon ay natigilan at nakatingin lamang habang mahinahong hinuhukay ni Jack ang kaibuturan ng tatlong toro. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at hinugasan ang mga spirit core na nababalutan ng dugo. Matapos bamantong hininga ng marahan, inilagay niya ang tatlong spirit core sa kanyang storage space sa harap ng lahat. Nang tumangala si Jack ay napansin niyang hindi pa rin nawawala ang gulat sa kanilang mga mata. Nakatayo sila sa iisang lugar na parang naging mga estatwa. Bamantong hininga si Jack sa pagkairita. Bilasan natin at umalis na tayo. Ang amoy ng dugo mula sa tatlong toro ay makakaakit ng iba pang mga demonyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malaking gulat sa lahat. Napabalikwas sila mula sa kanilang pagkatulala. Kahit na nalilito pa rin ang mga mukha nila, walang nang ahas na magpaliban. Naupo ulit si Jack sa karwahe. Mabilis na tumatakbo ang isip ni Chandler, gustong magtanong kay Jack ng ilang bagay. Gayunpaman, naisip niya ang bangkay ng mga toro at nagpasyang isantibi muna ang kanyang mga tanong. Mas mahalaga para sa kanila na umalis sa Sunset Valley sa lalong madaling panahon. Marahil dahil sa panganib kanina na nagpaalerto sa lahat. Napakabilis ng sumunod na paglalakbay na para bang inihanda nila ang lahat ng kailangan para makaalis agad sa lugar. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2387. Palubog na ang araw at sumikat ito sa makipot na daan sa lambak. Tinanglawan nito ang lahat sa mapula-pulang kulay. Hinangaan ni Jack ang tanawin mula sa bintana. Ang tanawin sa labas ng karwahe ay talagang kakaiba. Mayaman sa yaman ang gitnang lalawigan, at ang tanawin ay mas maganda kaysa sa West Cersei State. Kung hindi dahil sa banta ng mga halimaw, maaaring gumugol si Jack ng ilang araw doon para humanga sa tanawin. Makakatulong sana iyon para pakalmayan siya at planuhin ang mga susunod niyang hakbang. Jack, parang nahihirapan ang ekspresyon ni Chandler. Nagtaas ng kilay si Jack, hindi inaasahan ang biglaang magalang na tono. Dati, casual lang ang tingin sa kanya ni Chandler. Halos matawa si Jack sa magalang na tono. Gayunpaman, wala siyang ginawa para patahanan ito. Magagawa ni Chandler ang gusto niya. Isinara ni Jack ang mga kurtina at humarap kay Chandler. Huminga ng malalim si Chandler. Ang kanyang mga mata ay labis na naguguluhan. Talaga bang, isa kang mandirigmang nasa maagang yugto ng likas na kaharian? Umiling si Jack, at tapat na sinabi, hindi ko pa sinabing kalaban ako, nasugatan na ako dati, kaya mo mali ang paghusga sa kapangyarihan ko, nasa huling yugto na ako ng innate level noon. Yung mga nagliliyab na isang mata lang. Hindi naman talaga ako natakot sa mga toro. Binigyan sila ni Jack ng makatwirang paliwanag, ngunit ang paliwanag ay lalong nagdulot ng pagkagulat kay Chandler. Parang lalabas na ang mga bola ng kanyang mata mula sa mga butas nito. Hindi niya maiwasang umupo, itinuwid ang kanyang likod habang sinasabi, kahit na nasa huling yugto ka pa lang ng innate level, isa ka pa rin sa pinakamalakas. Isang master sa lahat ng masters. Walang bahid ng huwad na pambobola ang kanyang mga salita. Iyon ang kanyang tunay na damdamin. Kahit ang isang mandirigmang nasa huling yugto ng likas na antas ay hindi kayang patayin ng ganoon kadali ang tatlong toro. Isa siyang mandirigma na kapantay niya. Napakahirap para sa kanya na harapin ang isang toro lamang. Naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas para makatabla sa toro, at naligay pa nga siya sa alanganin. Kung ikukumpara kay Jack, wala siyang kwenta. Kahit na nasa isang angkan ka sa ikalimang baitang, malamang ikaw ang pinakamalakas na disipulo sa mga napiling disipulo. Iniisip ko pa nga kung ang panganay nating disipulo ay makakapantay mo noong nasa huling yugto pa lang siya ng likas na antas, seryoso niyang sabi. Tinaasan ni Jack ang isang kilay, hindi itinatanggi ang anuman. May mga bagay na kailangan niya lang intindihin sa sarili niya. Walang saysay na ipahayag pa ito. Huminga ng malalim si Chandler at sinabing, akala ko dati isa ka lang disipulo mula sa isang maliit na angkan. Ngayon ay tila nagkamali ako. Hindi ako makapaniwala na nakakilala ako ng isang guro na katulad mo.
Hindi tumugon si Jack sa mga salitang iyon. Tahimik lamang siyang nakaupo roon. Maya-maya, tinipon ni Chandler ang kanyang determinasyon, talaga bang plano mong matuto ng alchemy? Plano mo bang matutunan ang way of the pill at maging isang alchemist sa ika-6 na baitang? Tumanggaw si Jack, iyon ang plano niya ngayon. Kahit pa sumali siya sa isang clan, imposibleng makakuha ng napakaraming spirit crystal sa maikling panahon. Ito ay isang bagay na lubos niyang nalalaman. Kung gusto niyang mabilis na makakuha ng mas maraming spirit crystals, ang tanging pagpipilian niya ay pagbutihin ang kanyang alchemy. Ang pagpino ng maraming tableta ay makakatulong sa kanya na makakuha ng sapat na spirit crystals. Saka lamang niya makakalap ng 9 na kristal ng ika-9 na baitang at makakapasok sa Wild Gorge Pass para makuha ang susi. Kabanata 2388. Napatikom si Chandler ng kanyang mga labi. Kung itutuon mo ang iyong pansin sa alchemy, wala kang oras para magsanay. Napakatalentado mo. Kung mag-aaksaya ka ng napakaraming oras sa alchemy, sayang lang ang iyong potensyal. Pagsisisihan mo ito sa huli. Napakatatag ng mga salita ni Chandler, lalo na sa huling bahagi. Kahit pa makakuha si Jack ng maraming spirit crystals, wala pa rin itong kahulugan. Ang pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Kung lalakas siya, natural na mas marami siyang makukuhang kayamanan. Bukod pa rito, ang pagpapahusay ng kalidad ng mga tableta ng isang tao ay mangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Napakabagal din nito. Ang pagkakaroon ng malaking potensyal para sa pakikipaglaban ay hindi nangangahulugang mayroon itong malaking potensyal para sa alchemy. Tumaas ang kilay ni Jack. Natural lang na alam niya ang lahat ng iyon. Kung wala siyang kristal na nagtitipon ng kaluluwa, hindi rin sana siya pipili ng mas malayo at mas mahirap na landas. Gayunpaman, dahil sa kristal na nagtitipon ng kaluluwa, hindi na ito problema. Ang kailangan lang niya ay kaunting oras pa. Tumanggaw si Jack. Nagpapasalamat pa rin siya sa payo ni Chandler. Kahit papaano, nangangahulugan ito na hindi masamang tao si Chandler. Medyo may tiwala ako sa aking alchemy. Napagdesisyonan ko na maging isang alchemist. Hindi ko nababaguhin ang desisyon ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Chandler ay siguradong nababaliw na si Jack. Tinalikuran ni Jack ang isang maliwanag na kinabukasan para sayangin ang kanyang oras sa alchemy. Dati, ang husay at talento ni Jack ay malaking atraksyon sana kahit saang angkan siya kabilang. Ang mga taong tulad ni Jack ay dapat mag-focus sa kanilang mga kalamangan. Dapat hangarin ni Jack na umakyat sa tuktok ng lahat ng mandirigma na magiging isang walang kapantay na pag-iral. Gayunpaman, tila mapilit si Jack na sabotahehin ang kanyang sarili. Tila binabaliwala niya ang lahat ng kanyang talento at potensyal, sinasayang ang lahat ng kanyang oras sa alchemy ng walang dahilan. May kaunting pag-unawa si Chandler sa alkemiya. Tutal, gusto niya talagang maging isang alchemist noong una. Para maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, hindi lamang niya kakailanganing mag-aksaya ng napakaraming spirit grass at mga gamot para sa pagsasanay, kundi kakailanganin din niyang patuloy na mag-aral ng iba't ibang bagay. Kakailanganin niyang matukoy ang pagiging tunay at edad ng iba't ibang materyales. Ang mga iyon lamang ay sapat na para mapuno ng lubusan ang isip ng isang tao. Paano magkakaroon ng oras si Jack para magsanay? Maraming alchemist ang talagang dalubhasa at hindi gaanong malakas. Karamihan sa mga matataas na alchemist ay umabot sa kanilang antas dahil hindi sila magaling sa labanan. Kaya naman ibinuhos nila ang lahat ng kanilang atensyon sa alchemy. Isipin mo yan, hindi napigilan ni Chandler na umiling. Ano man, dahil gusto mong maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, tutulungan kita. Kinabukasan, hindi pa nabubuksan ang heavenly pills. Walang tigil na nagtakbuhan ang mga clerk at estudyante para linisin ang lahat. Pinunasan lahat ng mga muebles. Nagsisipilyo ang pinakamatataas na tauhan ng heavenly pill habang itinuturo niya ang buong tindahan. Hindi pwede to. Bulag ba kayong lahat? Hindi nyo ba nakikita yung sapot ng gagamba dyan? Huwag nyong baliwalain ang kahit anong sulok. Kung may makakita nito sa mga customer, ano ang iisipin nila tungkol sa heavenly pills? Hindi kami isang ordinaryong tindahan ng gamot. Kami ay isang direktang tindahan ng mga heavenly pills. Kung mapahiya tayo, maaari nating halikan ang pangalan ng ating heavenly pills palm. Sobrang natarante sila habang nagmamadali silang lumapit dala ang isang kapirasong tela para alisin ang sapot ng gagamba na singlaki lang ng daliri. Pagkatapos, noon, nanlalaki ang kanilang mga mata habang naghahanap ng iba pang posibleng maruming lugar. Ang heavenly pills ay may 10 estudyante at ang mga estudyanteng iyon ay hindi naman ganoon katanda. Kahit na mas mataas ang tingin sa kanila kaysa sa mga clerk, kailangan pa rin nilang gumawa ng mabibigat na trabaho. Kabanata 2389.
Tutal, gumamit ang Heavenly Pills ng maraming resources sa pagpapalaki sa kanila. Ang alchemy ay isang bagay na likas na nangangailangan ng maraming spiritual grass at mga gamot. Kapag naipon ang mga resources na iyon, napakamahal ng mga ito. Umubo ng mahina si Gilbert Hughes habang nagsasali ng isang tasa ng tsaa na nasa tamang temperatura. Mr. Simmons, pagod ka siguro. Uminom ka ng tsaa para maibsan ang iyong lalamunan. Napakaabala mo ngayon. Tutulungan kita sa maliliit na bagay na ito. Magiging malinis talaga ang buong tindahan na ito. Tumango si Mr. Simmons at nagtaas ng kilay, kilalang kilala mo ako, Gilbert. Hindi ko ito basta-basta maibibigay kahit kanino, pero lagi mo namang mahusay gawin ang mga bagay-bagay. Makakapagpahinga na ako kung ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Habang sinasabi niya iyon, lalong lumawak ang ngiti ni Mr. Simmons. Tumango si Gilbert na nagpapakita ng isang angkop na ngiti. Para bang labis siyang nagpapasalamat sa mga salitang iyon. Gayunpaman, walang ibig sabihin si Gilbert sa mga salitang iyon. Sa halip, nakita niya itong nakakatawa. Ang tanging dahilan kung bakit siya labis na pinuri ni Mr. Simmons ay dahil pakiramdam ni Mr. Simmons ay malaki ang potensyal nito. Sa 10 estudyante, si Gilbert ang may pinakamalaking pag-asang maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, kaya naman palagi siyang haharapin ni Mr. Simmons nang may ngiti. Si Mr. Simmons ay palaging isang taong nanlalambot sa mga makapangyarihan at tinatapakan ng mga mahihina. Kung hindi dahil doon, hindi sana nagtaas ng kilay si Mr. Simmons kahit ano pa ang sabihin ni Gilbert. Kapag naging alchemist siya sa ika-6 na baitang, ang unang taong gugustuhin niyang makaharap ay si Mr. Simmons. Nasisiyahan si Mr. Simmons sa paghahanap ng gulo kung saan wala namang masyadong problema. Habang iniisip niya ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng pasilyo. Kumunat ang noo ni Gilbert. Maghihingi na sana siya ng tawad nang may makita siyang biglang pumasok sa pinto. Hindi man lang siya tiningnan ng taong iyon. Lumapit siya agad kay Mr. Simmons at sinabing, "Tio, maayos ka ba?" Ang kamay ni Simmons na itinaas niya sa galit ay agad na tinapik si Chandler sa balikat. "Oh, Chandler. Bakit ka nandito? Kumusta ang training mo? Na-promote ka na ba bilang isang inner disciple?" Kumunat ang noo ni Chandler habang sumusulyap sa labas. Mabilis niyang iniwas ang tingin, "Hindi naman masama, may kailangan lang talaga akong tulong." Pagkatapos noon, kumaway siya palabas. Pumasok si Jack sa bulwagan ng Heavenly Pills kasama si Maynard sa likuran niya. Kahit na teknikal na kapantay ni Mr. Simmons si Maynard, sila ay lubhang magkaiba. Naglingkod si Maynard sa pamilya ni Chandler at isa lamang siyang utusan sa pamilyang iyon. Gayunpaman, si Mr. Simmons ay isang taong nagtatrabaho para sa Heavenly Pills. Tiyak na mas mataas ang pagtingin sa kanya kaysa kay Maynard. Kaya naman, ang mapagmataas na kilos ni Maynard kanina ay tuluyang nawala sa harap ni Mr. Simmons. Para siyang naging aso na hindi man lang ng ahas na iwagwag ang buntot. Tiningnan ni Mr. Simmons ang dalawang pumasok ng may pagtataka. Ang atensyon niya ay lalo na kay Jack. Pagpasok ni Jack, wala pa ring ekspresyon sa mukha niya. Hindi man lang sumulyap si Jack kay Mr. Simmons. Parang wala man lang pakialam si Jack na siya ang tagapag-alaga ng Heavenly Pills. Nang banggitin ni Chandler ang kanyang mga intensyon, agad na nagtaas ng kilay si Mr. Simmons. Tinasa niya si Jack nang marinig niyang gusto ni Jack na maging isang estudyante. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2370. Pagkatapos ng mahabang panahon, tumango si Mr. Simmons at sumagot, "Dahil pumunta ka rito para maging isang estudyante, dapat ay handa ka sa pag-iisip na maging isa. Hiningi sa akin ng pamangkin ko ang pabor na ito, kaya natural lang napapayag ako. Gilbert, maghanap ka ng kwarto para sa kanya. Sa hinaharap, ikaw ang magiging senior niya. Huwag mong kalimutang isama siya saan ka man pumunta." Sinubukan ni Gilbert na pigilan ang kanyang ekspresyon na malapit ng uminit. Ngumiti siya ng madiin at sinabing, "Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siyang mabuti." Kahit ginawa niya ang lahat para kontrolin ang tono ng boses, may nararamdaman pa rin si Jack na mali sa kabila ng payak na pananalita nito. Sumulyap siya kay Gilbert. Mukhang pala kaibigan naman si Gilbert, pero ramdam ni Jack ang lamig sa likod ng mainit na panlabas na anyo nito. Labis na nalungkot si Gilbert sa pagdating ni Jack. Para bang natatakot si Gilbert na agawin ni Jack ang kanyang posisyon. Nagulat si Jack. Hindi man lang binigyan ni Gilbert ng pagkakataong magsalita si Jack bago niya itinaas ang kanang kamay at tumabi. "Sumama ka sa akin, mag-aayos ako ng matutuluyan mo. Mula ngayon, isa ka na sa mga kapwa ko estudyante sa Heavenly Pills."
Tumango si Jack. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Chandler. Bamantong hininga si Chandler bago tumango ng Tame Time. Aalis ako bukas ng tanghali. Bago ako umalis, gusto kitang iregalo ng pagkain. Huwag kang tumanggi. Binigyan din ni Chandler ang kanyang mga salita. Labis pa rin ang pasasalamat ni Jack kay Chandler. Dahil handa si Chandler na ilibre siya ng pagkain, natural lamang na hindi niya ito tatanggihan. Pagkatapos tumango, sinundan niya si Gilbert. Pumunta sila sa likurang pinto ng bulwagan. Nang mawala si Jack, lumingon si Mr. Simmons para tingnan si Chandler. Mukhang malaki ang respeto mo sa batang to. Espesyal ba siya? Walang magawang natikom ni Gilbert ang kanyang mga labi, umiiling. Hindi siya espesyal. Sa tingin ko lang ay mabuti siyang tao. Sulit ang pagiging mabuti. Hindi napigilan ni Mr. Simmons na magtaas ng kilay. Kahit na hindi siya sumasang-ayon sa mga sinabi ni Chandler, wala siyang ganang magbigay ng anumang payo. Pagkatapos bumantong hininga, hinailan niya si Chandler palayo. Pinapaghanda niya ng tsaa ang mga katulong. Habang umiinom ang dalawa, nagkwentuhan sila. Sa pagkakataong ito, gustong pag-usapan ni Chandler ang mga nangyari sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, tiyak na isasama niya si Jack kung ay detalye niya ito. Sinabihan na ni Jack si Chandler na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya. Naintindihan naman ni Chandler ang punto de vista ni Jack, kaya pansamantalan niyang binaliwala ang nangyari. Naaalala ko na ang Heavenly Pills ay tumanggap ng 20 estudyante 2 taon na ang nakalilipas, sabi ni Chandler pagkatapos humigop ng tsaa. Matagal na niyang hinihingi iyon para sa kapakanan ni Jack, pero siya rin ay naging mausisa. Tumango si Mr. Simmons, naaalala mo pa? Noong taon na iyon, tumanggap kami ng 20 estudyante. Nagpakawala siya ng isang tuyong tawa habang sinasabing, pero isa lang ang naging alchemist ng ika-6 na baitang. Napakakaunti ng mga taong nakakaintindi sa Way of the Pill at nakakapagpapaliit ng mga pill aura. Ang hirap gumawa ng kahit isang alchemist mula sa ika-6 na baitang, lalo na ang mga mula sa ika-7 o ika-8 baitang. Iisa lang ang alchemist mula sa ika-8 baitang sa Heavenly Pills. Ang alchemist sa ika-8 baitang ay maituturing na siyang nabubuhay na ninuno. Hindi niya inaabala ang sarili sa mga pangkalahatang gawain. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.